Narito na ang dalawang higanteng global scouting event kung saan ang mga kabatang scouts mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas ay nakikiisa sa kanilang kapwa scouts mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Gamit ang dalawang pinaka-importanteng kasangkapan sa pakikipagkomunikasyon, ang ham radio at ang internet. Sa pamamagitan ng ham radio at internet, ang mga scouts ay makakapag-usap at makakapagpalitan ng mga idea at karanasan sa mga kapwa scouts mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito ay isang mahusay na paraan upang mapalawak ang kanilang kaalaman at pangunawa sa iba't ibang kultura at tradisyon. Sa mga susunod na tagpo, ating makikita ang mga scouts na nag-e-enjoy sa mga aktibidad, nagpapatakbo ng mga ham radio station at nakikipag-usap sa mga kapwa scouts. Makikita rin ang mga scouts na nagpapamalas ng talento at kakayahan sa pagtuto at paggamit ng wigwam, semaphore at pati ang Morse code. Kaya samahan nyo ang Nixon TV habang pumapasok sa tatlong venue ng event. Ating simulan ang paglalakbay sa mundo ng scouting. Tara na! Samahan niyo ako! Good morning, good morning, good morning! Welcome to the stage of Nixon TV, your official partner in fun, adventure, and learning. Narito po tayo ngayon sa headquarters ng Barkadahang Scout ng Maynila upang makiisa sa celebration at pagdaraos ng ika-68 Jamboree on the Air at ika-29 na Jamboree on the Internet. DX1 ARC, this is DX1 Hub. My GID number is 3PH04X. Over. Bisitahin natin ang tatlong venue ngayong araw, ang Apolinario Mabini Elementary School, Siangkaisek College at ang Eulogio Amang Rodriguez High School. DX1 ARC, this is DX1 Hub. My GID number is 3 Papa Hotel Oscar 4X. Over. Ang mga scout mula sa iba't ibang unit at distrito ay magtitipon-tipon upang ipakita ang kanilang kakayanan at syempre pagkakaisa. Yes, may I get your GID number? Over. Yan, okay na kung mapalad po tayo dahil nakasama po natin ngayon ang syempre authority pagdating sa history ng scouting. Siya po ay kolektor hindi lamang ng history kundi ng contemporary at mga antigong scouting items or paraphernalia. Good morning, good morning, good morning, sir. Good morning, Sir Nixon. Ayan ako, nagkita na naman tayo. Suki ka na rin talaga ng Manila Council. Imbitahan lang po tayo. Yeah, you were here for the bazaar. Scout Ayan. Bazaar. Okay, ngayon alam mo is the 68 Jamboree on the Air at 29 Jamboree on the Internet. Can you give me some historical insight ng Jamboree on the Air? Actually, sir, yung Jamboree on the Air ay sinimulan yan nung during the post-war period Okay. ng United Kingdom with the idea na ang radio scouting, which is pretty modern at that time. Correct, Sir, no? yes. So, yung idea ba na magsama-sama yung mga scouts for a whole day or for an overnight gathering within the radio, using the radio waves, is something very revolutionary during those Correct. times. So, 68 years ago, yung Jota na yan, so they call it Jamboree on the Air. It's basically a World Scout Jamboree, but the difference is separated tayo ng iba't ibang sites, which we call the at saka grabe yung fascination ng mga kabataan noon sa scouting when it comes sa paggamit ng ham radio, utilize the ham radio. Because yun ang talagang pinaka-modern way of communication ng araw. Tapos 28 or 29 years ago, almost 30 years ago, they introduced the Jamboree on the Internet or JOTI. Kasi po, when internet was started to rising in the 90s,
So that's the fascination ng mga kabataan at that time. Nasi-shift naman na unti-unti. Why don't we use the at that time, sir, we don't have the instant video call like Correct, Messenger correct. or WhatsApp Yes. call or Oo. Viber. Not unlike today. Yes, very ang gamit pa nun, sir, if I remember is kami nabutan ko, sir, we use Yahoo Yahoo I think Yahoo Messenger, Yahoo Call, parang ganun. Para lang makapag-communicate ka using the Yes, video sir. call. And this was early 2000s. Sabi ko lang po sa ginaganap nating Jota Joti ngayong araw ay napakasaya po dahil nagkaroon po ako ng marami na namang bagong natutunan at maraming kaibigan. Lalong-lalo na po sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Pamamagitan ng radyo. Sa Jota Joti matututunan natin ang pakikipag-usap. Kahit wala tayong koneksyon tulad ng internet, meron pa ring radio na magagamit natin sa tulad na lamang ng oras ng kalamidad, ng baha, bagyo, at marami pang iba, sir. Talagay mo ba importante pa ang Jamboree on the Air at Jamboree on the Internet sa scouting kahit na tayo ay digital age na? Yes, sir. Napaka-importante nito dahil sa ating bilang mga scout, dahil dapat sanay tayo sa mga paggamit ng radio dahil bilang isang scout, kailangan din tayo ng komunidad natin, lalo na sa mga rescue operations, ginagamit din natin ng radio. And bilang scout, makakatulong tayo sa mas madali at mas maayos na komunikasyon. Ang Jota at Joti ay dalawang mahalagang aktibidad ng scouting na nagbibigay importansya sa komunikasyon at pagkakaisa. Sa panahon ng digital age, ang ham radio at internet ay dalawang teknolohiya na patuloy na ginagamit upang makipag-ugnayan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang ham radio o amateur radio ay isang paraan ng komunikasyon na nagbibigay daan sa mga tao na makipag-usap sa iba't ibang lokasyon gamit ang mga radio frequency. Ito ay isang mahalagang kasangkapan sa panahon ng sakuna at emergency kung saan ang mga tradisyonal na paraan ng komunikasyon ay hindi available. Sa kabilang banda, ang internet ay nagbago ng paraan ng ating komunikasyon at pag-access ng impormasyon. Ngunit sa kabila ng mga advancements sa teknolohiya, ang ham radio at internet ay patuloy na ginagamit bilang mga alternatibong paraan ng komunikasyon. Okay, ngayon ay narito tayo sa unang venue, ang Apolinario Mabini Elementary School. Talaga ramdam na ang spirito ng scouting. At syempre kasama natin ang council auditor and of course circle manager ng Circle 23 Musketeers. Musketeers. Yes, sir. Ayan, sir, good morning. Good morning, Sir, Sir ito Nixon. na, ramdam na natin ang spirito ng scouting dito Yes. sa unang venue sa Apolinario Mabini. Sir, ano po ba mga activities meron kayo ngayon dito? Yes, as part of our Jota, or Jamboree on the Air activity, we have our communications group. As Okay. part of the activity, we have our high-frequency radio. Wow, We have Morse code. Morse code. Tinuturuan din natin ang ating mga scouts on wigwag signaling and semaphore signaling. Okay. And of course, pinapa-experience po natin sa kanila kung paano gumamit ng mga portable radio. Wow. So this yung activity hindi lang talaga ham radio, kundi Yes. tinuturo niyo rin ilang unconventional na communication. Yes, our standard, yung mga sila una,
or Oo. mga predecessor ng ating ham radio na Okay. signaling. And also, as part of our activity, we maximize the opportunity, sir, no? So, meron din po tayo dito, part of our Scouts Go Solar activity. May solar din kayo? Yes, Go meron po solar. tayong tatlong Scouts Go Solar Okay. activity. We have the solar showcase, Wow. solar cooking, and yung ating solar race using yung Okay. ating mga mini solar powered robots, yung mga Wow. crickets So, na ang galing. solar powered. So ito yung habang naghintay sila ng turn nila na makagamit ng ng ham radio. Yes. Umiikot sila Umiikot sila sa mga different activities para everybody, all our scouts are busy all throughout the day. So ibig sabihin sir, hindi sila uuwi ng isa lang activity. Kailangan lahat nun puntahan. Yes. Nakaprogram po siya na lahat ng activity madadaanan ng ating mga scouts for the whole day. And aside from that, we also have a side activity Oh. na pwede nilang gawin pagka natapos na sila doon sa base. Pwede silang mag-register ng kanilang personal account sa ating Messengers of Peace. Wow, so talagang hitik na hitik. Yes, po. Minaximize natin yung opportunity na nandito ang ating mga scouts. At least lahat dito communication, talagang level up ang Jota-Joti dito sa Barkadahang Scouts ng Maynila. Yes, Kasi opo. batiin nyo ang lahat ng mga Scouts ng Manila na nanonood ngayon sa Nixon TV. Yan. Binabati po natin ang lahat ng scouts ng Manila Council at lahat ng scouts na nakatutok sa Nixon TV. So this is your DX1 MC or the official radio communications group ng Manila Council. Matigas, mapakis, sa isang walang mintis. Naging masaya, makulay at kapakipakinabang sa mga tumalong scouts ang inihandog ng Manila Council sa mga participants ng Jota-Joti. Hindi lamang ang paghawak ng ham radio at pakikipagkaibigan ang kanilang natutunan, kundi pati na rin ang mga sinaunang paraan ng pakikipagtalastasan tulad ng wigwam, semaphore at iba pa. At ito nga ay naging inspirasyon at tinularan na rin ng ilang grupo ng mga lumahok sa Jota-Joti. Dahil dito ay muling napatunayan ng Barkadahang Scout ng Maynila ang kanilang slogan, Manila Council, una sa scouting, level up na ang Jota-Joti. Okay, ngayon po ay nasa second venue na tayo ng Jamboree on the Air at Jamboree on the Internet. Dito yan sa Chiang Kai-shek College. Tingnan natin kung ano nga ba ang mga ginagawa ng mga scouts. Ang Chiang Kai-shek venue ay isa sa pang-sentro ng aktibidad kung saan ang mga scout ay nagpapakita ng kanilang mga kasanayan at timo. Kaya, shout Shoutout din kay P. Palabasan! Hanggang ngayon tulog ka pa rin! Shoutout sa ASL namin. Nakasama ko, ikaw hindi. Shoutout kay Faith Kua, hindi nakasama kasi Girl Scout.
Shoutout sa'yo, Rico. Mag-rank up ka na. Shoutout sa mga scout dyan! Kahit gusto, formation na, yo! Okay, ngayon ay tingnan natin ang mga aktibidad na ginagawa dito sa Chiang Kai-shek College. At pagkatapos ito ay pupunta tayo sa pangatlong venue, ang Amang E. Rodriguez High School. So, samahan niyo ako. Tara na! Of commendable and notable hosting the 87th National Jamboree Year 2025 in conjunction with the celebration of the 2025 Scouting Council held in Cruz, WPH, CNN, Committee Chairman, Director of Scouting Council, and Reverend Pastor Luis Quezon, LK, Council Chairperson. Therefore, Three Papa Hotel. X1 ARC, Deco Nam, this GID number. DX1 ARC, this is DX1 Hub. My GID number is 3PH04X. Over. X1 ARC, Deco Nam, this GID number. DX1 ARC, this is DX1 Hub. My GID number is 3 Papa Hotel Oscar 4 X. Over. Thank you for the nice QSO 73 and happy Jamboree. CQ Jamboree, CQ Jamboree, CQ Jamboree. This is Delta X-ray 1 Hotel Alpha Mike calling CQ Jamboree. CQ Jamboree, CQ Jamboree, CQ Jamboree. This is Delta X-ray 1 Hotel Alpha Mike calling CQ Jamboree. Okay, ngayon naman po ay nandito tayo sa Station 2 or Venue 2 ng Jamboree on the Air at Jamboree of the Internet ng Barkadahang Scouts ng Maynila. At syempre, mawawala ba? Kasama natin ang kanilang board member na wala pong iba kundi si Ginoong Lawrence Atanasio. Kung di nyo po nalalaman, siya po Secretary General ng Philippine Amateur Radio Association, ang nangungunang ham radio association dito po sa Pilipinas. Good morning, Good morning, sir. Sir Nixon. Ayan sir, Welcome nasa po likod sa ating, natin ngayon ang mga Nota Station. nag-jamboree on the air. Ayan, Yes, sir. sir, kumusta naman po ngayon ang kaganapan dito sa Chiang Kai-shek? Ayan, so ngayon nandito tayo sa Chiang Kai-shek, no? So meron tayong participants from District 2A and 2B, Tondo Scouts ng Manila Council. Kasama natin yung kanilang mga District Commissioner at yung ating grupo dito, yung DX1 Ham. Ayan, na nag-a-assist sa DX1. Jota. DX1 Ham. Sila ang nag-provide ng Yes, equipment. communication equipment. Sir, sino naman po ang nagbibideo sa atin? Hikayatin nga natin, akayin nga natin. Bati muna po kayo. Ayan, si Sir Mark. Hello po. Ayan. Good morning po to Cruz, all. Mark po. All sign, 81, yan. Mike Rob Charlie, 73. Ayan, kasama po siya dito ngayon Ayan, sa nagmamanage ng Jota. Dito po yan sa Chiang Kai-shek College. Oh, ano po ang masasabi niyo ngayon? Kayo muna po ang kakausapin ko bago po si Ginoong Lawrence. Yes, magandang umaga po sa lahat and sa mga nanonood. Anyway, masaya po ako ngayon kasi ang mga estudyante po dito sa Chiang Kai-shek is they're all very eager to Ayan. learn the radio community. Kumbaga yung radio natin na pwede magamit sa time of disaster. Calamities, yes. And very timely. Correct. Ngayon, di ba? So, at least mga bata ngayon, they're very eager to learn kasi nga sabi ko nga sa kanila kanina, anytime, pag nawala communication natin or power lines, the only thing that na mag-work is UHF, VHF, and HF. So, all of them are asking questions. Tapos kanina, nag-mock kami ng parang may scenario. And nakikita mo,
wala man ako i-discuss sa kanila, but they're performing well. And kanina sa discussion ni Direk Lawrence, nakikinig sila. And they played their role kanina sa kanilang nag-breakaway sila different groups. Wow, ang galing pala. So at least ito ay parang simulation na rin, Correct, just in case na, kasi nga alam niyo naman, sa panahon na to nagkakaroon tayo ng pangamba dahil sa magkasunod na malalaking lindol na naganap sa Visayas at saka syempre sa Mindanao. Yes, sir. So ito ba palagay mo, sir, masasabi mong isa na rin itong pag-prepare Yes, sir. sa mga Oo. communication na nangyayari just in case there would be a tatawag natin the one. Correct, o yung the big one. The big So, one. as I said kanina, during our opening program, itong ating Jamboree on the Air at, or JOTA, nataon na rin sa pagtuturo natin sa kanilang skills, especially sa emergency communications. Okay, kasama na naman po natin ang aking favorite, si Scout Nicole. Ayan, nandito po kami sa Chiang Kai-shek College. Good morning, good morning. Morning! Okay, anong unit ka nga? I'm from Jose Rostigo Mortara Community Scouting po sa Manila. Community Scouting. Okay. Scout, ba't ka nandito ngayon sa Chiang Kai-shek College? Para po dito sa Jota Joti, which is tuturuan po kami ng tamang paggamit ng radio in case of calamity and other purposes. Wow, sa palagay mo ba importante pa ang ham radio sa ngayon? Yes Digital po. area, digital age na tayo. Yes, kasi in case of calamity, alam naman natin na nawawala ng internet. Yung hand radio po is kahit wala siya Correct. internet or other Correct. signal, magagamit natin siya and makakontakt natin yung ibang tao. Wow, ang galing. Tama yan. Ako, buti naman na ito nasa sa binibigay sa inyong kaisipan. Shoutout nga ako man sa Jose Ristrigo Scouting Unit ang 67. Okay, ang huling venue naman natin ay ang Hilorio Amang Rodriguez High School. Tingnan naman natin ang mga mangyayari dito. Ang Iris venue ay puno rin ng mga scouts na nakikilahok sa iba't ibang aktibidad mula sa radio operations hanggang online interactions. Ready na ba kayo, boys? Naging hitik din sa aktibidad ang mga scouts na dumalo sa Jamboree on the Air at Internet sa Eulogio Amang Rodriguez High School. Dito ay maigting na ipinadama sa kanila ang mga dapat gawin sa tamang paggamit ng mga kasangkapan na kailangan sa pakikipagkomunikasyon tulad ng ham radio. Hindi lamang sila nakinig, kundi naging bahagi din ng mga diskusyon o talakayan. Marami ang mga volunteers ang umalalay sa mga kabatang scout sa kanilang panibagong karanasan sa scouting. Hindi sila umuwing walang alam sapagkat dito halos lahat ng klase ng non-conventional communication ay natutunan nila. Narito nga po pala tayo sa Eulogio Amang Rodriguez. Ayan. Good morning, good morning, good morning, sir. Good morning, Sir Nixon. Ayan, good morning, sir. Sir Lou, teka muna, ano ba ang ibig sabihin ng Compass? Ano po ba to? Compass is actually a group of different hobbies, no? Mountaineering, scouting, and amateur radio. Oo. So, pinagsama-sama namin yung common interest ng lahat namin. Magkakasama na lahat kami ay scouts na gusto namin mahilig kami sa pagradyo Okay. at pamumundok. So, it is not just an amateur radio club, pero marami po siya within the Compass. But you're using the radio kasi pag Yes. nagpupunta kayo ng mga outdoor activities. Yes, especially kapag nasa bundok kami. Correct, okay. nagradyo kami. Nagagamit niyo po yun. Sir, teka muna, kumusta naman po dito ngayon kalagayan ng mga scouts natin dito sa Eris? Well, so far, I think nag-enjoy naman lahat kasi Yes. meron kami ngayon ditong 5 bases, no? Okay. Meron tayong gumagamit ng HF radio, yun Okay. yung makakausap ng mas malayo, Yes. beyond sa line of sight. Meron tayong gumagamit ng digital radio Okay. through C4FM. Okay. Meron din tayong nag-aaral ng semaphore, Okay. ng Morse code, Okay. at ng fox hunting. Okay. Yung fox hunting ay paggamit naman ng radio na paghahanap ng isang signal.
Ay, yung ginagawa ng mga Yes, bata. yung nung ginagawa, kanina. nagtatakbuhan Oo, sila sa labas kasi nagtatakbuhan. hinahanap nila kung nasaan ang gagaling yung tunog. Ganun So ba yung yun? radio signal nakikita nila at yun yung hahanapin nila kung anong direction nang gagaling. Tapos pagdating nila doon, meron silang activity, meron doon marker Okay. na magsasign na nakita nila. Sir, so, bago po sa pandinig ko yan, ano, saan po nagagamit yung mga ganun? Ibig sabihin, let's say, halimbawa ako, nasa bundok, so pwede akong magbigay ng signal, pwedeng ganun po ba yun? Tama Yes, sa search and oo. rescue? Sa search and rescue, ginagamit siya pang direction finding. But basically, nagagamit din siya ng law enforcement Okay. or ng halimbawa ng NTC sa paghahanap ng mga gumagamit ng radyo na hindi naaayon sa regulation. So, halimbawa, okay. yung mga hindi lisensyado o kaya Okay. gumagawa ng illegal at gumagamit sila ng radyo, mahahanap yun through triangulation. Okay. Kaparehas ng ginagawa. Kaya kanina tinitrain yun yung kanina yung ginagawa ng mga bata. Okay. Sir, aside from yung kung sa ham radio, ano pa po, at siyempre, grupo rin kayo ng mga scouts, ano pa po ang mga ginagawa ninyo ng Compass? Karamihan sa Compass ay mga members din ng fire brigade, mga volunteer firefighters din kami. Oh, so kasama kayo doon. So, ibig sabihin, tulad niya sa firefighting, nagagamit po ang grupo ng mga Compass. Yes, especially with emergency communications. Yes. Kapag kunwari, kaya may mga bagyo, Okay, we relay okay. information sa area namin, mga daan na hindi nalaga, may baha, di madaanan, o kaya naman sitwasyon ng paligid ng area. So, lahat kami nagre-report sa isang frequency at magkakaroon tayo ng general picture doon sa lugar. Pero kailangan mo Boy Scout ka bago ka makasama. Hindi naman, pero at least interested maging scout. So, Okay. eventually, start sila with interest in ham radio or mountaineering. Makasama namin sa ganito activity. Pero majority of your members are scouts. Yes, Okay. So, anong grupo po kasama ang Compass? Is it umbrella organization o meron na po kayong kasama? Bali, si Compass po yung institution ng Circle 25 Okay. under ng Manila Council. Kumusta po Circle 25? Well, sa Circle 25 po ngayon, medyo nag-i-increase yung number namin kasi karamihan sa Rover Scouting to So, dumalaki tayo sa mga senior high schools na nasa paligid. Okay, meron lang po ako isang tanong na lang. Kasi ginagawa lang natin itong mga ganitong activities pag Jota-Joti. Siyempre, ito po yung sa Boy Scouts, naglalabas ng memo, nagko-conduct ng So, hindi po ba, sa palagay niyo po ba dapat ituro ito sa mga Boy Scouts na hindi lamang isang taon na sila nakakahawak ng ham radio? Kayo po, ano pong ginagawa ng Compass para po mapalaganap ninyo ang paggamit ng ham radio, which is very important? Sa amin po, nag-conduct din po kami ng mga ham radio orientation kung saan yung mga interested matutong mag-radio ay bibigyan namin ng do's and don'ts seminar na required para makapag-exam sila sa NTC at makapagpalisensya. Ayun. Tapos, meron din tayong mga radio activities aside from the Jota na pwede natin gawin sa mga institution like sa mga schools or minsan in partnership with Girl Scout activities na nasa radio din, kagaya ng insects. So, hindi lang po talaga kayo pan-Jota-Joti. So, Nako, nakakatuwa naman. Isa na lang. Halimbawa, ako po ay isang unit. Let's say, halimbawa, isang school, Ramon Magsaysay. At gusto ko pong matuto ang mga scouts ko ng ham radio. So, kayo po ang kukontakin namin. Yes, pwede po. Kontakin lang po kami din. Pupunta po kami sa institution para magkaroon ng demonstration, activities, at mga games para patungkol sa radio. Nako, Sir Lo, napakalaki pong informasyon ang inyong binigay. Nako, Sir Lo, napakalaking informasyon po ang inyong binigay. Actually, marami pong mga kabatang scout ang nanonood ngayon. At malalaman nila na talagang ang Jota at saka Joti, hindi lamang dapat isang taon o hindi lamang tayo gumagamit ng ham radio kapag Jota or Joti. Kundi pwede rin tayong all year round na matuto ng paggamit ng ham radio. Ayan. Ako, Sir, maraming salamat po. Bakit hindi nyo imbitahin ng iba natin mga scouts na matuto ng ham radio at pwede kayong kontakin para po dito? Okay. Dear Scouts, I invite you to invite us to be in your institution to talk about ham radio, to talk about emergency communication, and learn more about using this hobby as a form of service to our fellow men and also as a service to our fellow scouts.
kontakin niyo lang po kami. Pwedeng Pwedeng. to Sir Nixon, sa inyong council executives or yung mga field scout executives makaka-lead po sila sa Correct. Nako, yan. So siguro, yung mga kabataan scout ng Maynila, dapat lahat tayo, nako, nasa atin lahat ang talagang mga professional o sabihin natin magagaling sa ham radio. Pwede nating itap ang kanilang services, di po ba? Libre po ba yun? Opo. Opo. Isa po sa goal namin is ma-share yung hobby. So, gusto namin marami pa yung makagawa nito. Lalo, ginagamit din po namin tong ham radio for emergency communication. Yes. So, mahalaga tayo as scouts, handa tayo na makapag-relay ng information through this medium na amateur radio. Ayan. Rolling! Okay, at natapos na nga ang ating pagbisita sa 68 Jota at 29 Joti sa Maynila. Masasabi ngang isang karanasan na makita ang husay at talento ng ating mga scouts. Salamat sa pagsubaybay sa Nixon TV. Hanggang sa muli, manatiling curious at patuloy na mag-explore. Don't forget to subscribe, like, share, at syempre, comment sa Nixon TV.